Yo, what's up guys? Danshu Vinci here for today's vlog. Meron tayong bibiling bagong motorcycle. Yes guys, may bibili na rin tayong bagong motorcycle and hindi ko muna papakita or sasabihin kung ano man yon. Ngayon pupunta kami doon sa pipikapan namin. Tingnan nyo na lang, abangan nyo na lang kung anong motorcycle to. Kasama ko nga pala si Downshift Casey. Magko-commute lang kami kasi kung tutusin hindi pa kaya magmotor ni Casey. Napunta natin tong motor na to and tingnan natin kung good deal ba yung motorcycle na mabibili natin. Let's go! Yun, dito na kami sa may sakayan or yung tayan ng sakayan ng bus. Bubas lang kami, gawa ng kapag nag-jeep kasi kami, pupunta-punta pa ng sentro eh. Compare sa pag-bus eh, dire-diretso yung biyahe. Sa may Ligaw lang naman, actually mga around 10 kilometers, 15 kilometers lang ang biyahe or distance mula dito sa Ginubatan. Tapos along the road din yung location nung nung pagpipikapan namin. It's better na mag-bus na lang kami kaysa mag-jeep. So yun, maghihintay na lang kami ng bus dito. Guys, quick update. So nandito na kami sa may pickup ng ng motor. Actually na-check na namin yung motorcycle. Mukhang bagong-bago pa talaga. Kaso may problema. Wala siyang deed of sale. Wala siyang deed of sale kasi yung may-ari ng motorcycle is nasa ibang bansa. Ngayon, pwede naming solusyonan yon via special power of attorney na ang pipirma yung anak niya, which is nandito naman sa Pilipinas. Ang problema, wala ring ID yung nakapangalan sa motor. Ang kailangan kasi guys, pagdating sa second hand na motorcycle, kung bibili ka, napaka-importante ng deed of sale. Kasi yan yung isa sa parang katunayan na nag-proceed yung transaction nyo at patunay na binili mo yung sasakyan, kumbaga. Tapos yung ID, yan, isa pa yan. Napaka-importante rin ng ID na may tatlong pirma ng kung sino man ang nakapangalan dun sa papel ng motor. Ngayon, nakita namin solusyon is yung anak nga ang pipirma kung mabibigyan siya ng special power of attorney. Kaso parang middleman lang din kasi yung naukausap ko pagdating sa transaction na to. Kaya nung sa chat namin na tinatanong ko siya na complete papers, documents, etc. Okay naman. So kami naman syempre naniwala, pumunta. Nung pagdating namin sa meetup place, sa location, saka sinabi na walang deed of sale kung tutusin. So, hindi namin kinuha yung motorcycle. ID rin, wala ring ID, walang pirma. Kumbaga, ang meron lang siyang documents, yung ORCR na original. Pero yung ID tsaka deed of sale wala. Anyway, ayan, may bus na, sakay na kami ng bus. So, bali-balita na lang sa mga susunod na mangyayari. You get the idea. So yun guys, nandito na nga pala kami sa bahay, kakawi lang namin. And gusto ko lang din magbigay ng tips sa inyo kung bibili rin kayo ng mga used na sasakyan or motorcycle. Para hindi nyo rin may experience yung na-experience namin kanina. Ganun pa man, ang mabibigay kong number 1 tip sa inyo is make sure na complete ang documents. Nandyan ang deed of sale, nandyan ang original na CR, yung OR kahit photocopy lang, pero kung merong original na OR, much better. And then yung photocopy ng ID kung sino man ang nakapangalan dun sa sasakyan na bibili nyo. Sa deed of sale, make sure na nakalagay yung pangalan ng seller at the same time may pirma. Hindi ko lang sigurado kung kailangan ba ng actual na pirma kasi sa dati kong napagtanungan, nagnonotaryo, hindi daw sila tumatanggap ng e-signature. Di ko lang sigurado kung merong mga nagnonotaryo na tumatanggap ng e-signature, pero make sure na merong nakasulat na pangalan ng owner dun sa deed of sale. Pangalawa is yung photocopy ng ID. Usually, ang photocopy ng ID, dalawa yan. Like, isang government issued na ID, tapos isa naman parang supporting ID lang. And sa ID dapat meron ding tatlong pirma, tatlong specimen ng seller. Sa isang photocopy ng ID, meron tatlong signature. Dun sa government issued and then dun sa supporting ID. Make sure na merong tatlong signature. Siyempre, yung original na CR. Yan. Yung OR, kahit photocopy lang, okay lang yan. Pero kung may original na OR, mas okay. Basta, wag kayong bumili ng Xerox copy lang. Pinaka-importanting tip, wag kayong bumili ng Xerox copy. Kasi sobrang hassle niyan, sobrang sakit sa ulo niyan. May mga times kasi na yung mga Xerox copy
na ORCR is kung tutusin, either talon kasa or ninakaw, ganyan. Mura man yung mga Xerox copy binibenta sa marketplace ngayon, pero sobrang sakit ng ulo niyan kung sakali. Pangalawang tips na mabibigay ko sa inyo is yung documents verification. Ito yung pagkukulang namin kanina. Kasi, nung kausap ko itong seller, ang unang tanong ko sa kanya is kung complete documents ba. Si seller naman, nagsabi na, complete daw, may ID, ORCR, etc. Complete, kumbaga. Pero, nung pumunta na kami dun sa lugar, dun sa pickup location, sakalang sinabi sa amin na walang deed of sale. Ngayon, ang pagkakamali namin at pagkukulang namin at nakalimutan namin gawin is i-verify dun sa seller kung totoo ba yung sinasabi niyang complete document. Paano to? Simple lang. Hingan nyo siya ng picture. Hingan nyo siya ng picture ng mga documents. Ayan. Kasi sa lahat din ng mga transactions na nagawa ko, nanghihingi ako ng mga pictures ng mga documents na pagbibilahan ko, kumbaga. Kasi kung may kulang, like for example, dati, may in-inquire ako na motor. Tapos, hiningan ko siya ng mga pictures ng documents. Doon lang din namin nalaman na may kulang na ID. Mapoprovide niya lang na ID is isa lang. Which is doon pa lang, parang nagkaroon na ako ng problema. Nagpas na ako, kumbaga. Kaya, yan din ang nakalimutan namin na ipagawa dun sa seller. Kasi yung seller is parang middleman lang. Di siya yung may hawak ng documents ng motor. Bagkus, owner is nasa ibang bansa. Bibiling ko yung motorcycle na walang deed of sale. Sobrang hassle nun. Sobrang sakit sa ulo nun. Lalo na yung owner is nasa ibang bansa. May mga, tulad nga lang sabi ko kanina, may ilang nagnonotaryo na kailangan actual yung pirma na gagawin ng isang nagbebenta. Then, ito naman, sunod na tips na mabibigay ko sa inyo. Ito, personal tips ko na lang din, is yung pag magtatransact kayo or kapag bibili nyo isang motorcycle, make sure na nasa secured kayo na lugar. Pwede mong pick upin yung motorcycle or yung sasakyan dun sa bahay ng seller, much better, di ba? Para kahit paano, kampante ka na kung sakali magkaroon ng problema, kung sakali magkaroon ng issue or what, pwede mong puntahan yung seller. At the same time, kung yung seller naman or yung buyer naman is pupunta sa lugar mo, much better din na dun din kayo sa bahay nyo mag-transaction. Pwede naman ng meetup place, pwede naman ng halfway kung tutusin. Pero, make sure lang na secured yung lugar na pupuntahan nyo. Ako, nakipag-transact ako sa gas station. Pero, alam ko naman kasi sa gas station is may security guard dyan, may security dyan, etc. Kaya, okay lang yon. Kung sa mga mall, okay lang din. Sa mga fast food chains, okay lang din. Pero kung yung parang magta-transact lang kayo sa liblib na lugar or parang sa mga lugar na wala masyadong tao or konti lang yung dumadaan na tao, ganyan, para sa akin lang naman is much better na sa may secured kayo na lugar, kumbaga. And last but not the least guys, kung bibili nyo isang motorcycle at gusto nyo na yung motorcycle at napuntahan nyo na yung motorcycle, make sure na goods yung motorcycle or yung sasakyan na bibilin nyo. Kung hindi kayo sanay or kung hindi kayo masyado maalam sa pagtingin ng isang sasakyan or motor, magdala kayo ng mga personal mechanic. Like kung may kaibigan kayo, isama nyo para ma-check na maayos kung kamusta ba yung motorcycle. Kasi may mga instances, upon pick up is okay yung motor, sabay nung naiuwi na, nagkaroon ng problema, ganyan. Kaya make sure na i-check nyo lang mabuti yung motor na gagamitin nyo para iwas hassle din matutusin. Pero yan lang naman yung mabibigay kong tips. And yun nga, lesson learned na lang din sa amin. Kasi nagpadala kami sa excitement, nagpadala kami sa rush. Kaya hindi na namin na-verify yung mga documents. Pero yan, bago kami mag-proceed ng isang transaction is i-verify muna namin talaga yung mga documents. Kasi sobrang hirap niya, no? Yung tipong ang layo ng panggagalingan mo. Tapos pagdating mo dun sa meetup place, pagdating mo dun sa pickup place, kulang pala ng documents. Diba? So parang ang hassle. Buti na nga lang din, yung pickup place na pinuntahan namin is kung tutusin, mga 30 minutes na biyahe mula dito sa Ginubatan. And yun nga, commute lang kami. So paano na lang pala kung galing kaming Sorsogon, diba? Tapos, pumunta kami dito sa meetup place sa Ligao. Tutusin, almost 2 hours din na biyahe yun. Tapos pagdating namin sa meetup place, yun ang sasabihin sa amin, wala pa lang dito sale.
di sobrang hassle, di ba? So, yan lang naman. Yan lang yung mabibigay ko na tips sa inyo, guys. And good luck sa pagbili ng mga motorcycle. Good luck sa pagbili ng mga sasakyan. And sana nakatulong tong tips na nabigay ko sa inyo. So, yun. Dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Maghahunt pa rin ako ng pwedeng mabili ng motorcycle. Pero, yan. Syempre, i-verify ko na yung mga documents na bago ako pumunta sa lugar niya or sa pick-up place ng isang seller. You'll know real. Ride safe. Peace out.